Magandang umaga mga bata. Ako ang inyong guro sa ikalawang baitang, Ma'am Raquel Arpon. Tayo na sa ika-6 na linggo ng ating pag-aaral. Ang ating asignatura sa araw na ito ay Math or Matematika. Ang tatalakayin natin ay tungkol sa properties of addition. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang matutunan ang iba't ibang uri ng properties of addition: commutative, associative, identity, and zero property of addition. Identity or zero property of addition. Sa unang gawain, ibigay mo ang kabuuan o sum at isulat sa iyong sagutang papel. So, pagsamahin mo, number 1, ang 2 at 4. So, 2 plus 4. Number 2, 4 plus 6. Number 3, 4 plus 2. Number 4, 6 plus 4. Number 5, 7 plus 0. Number 6, 0 plus 7. Number 7, 3 plus 4. Pagsamahin mo muna yon and saka mo idagdag ang 5. Okay? Ano nakuha mo? Number 8, 5 plus 6. Pagsamahin mo muna ang 5 and 6. At saka mo idagdag ang 2. Number 9, 8 plus 7. Tapos, idagdag mo yung 3. Okay. Tingnan natin mga bata kung tama ang ibinigay niyong kasagutan. So, 2 plus 4, ano? Okay, 6. 4 plus 6, 10. 4 plus 2, 6. 6 plus 4, okay, 10. 7 plus 0, 0 plus 7, okay. 3 plus 4, 7 plus 5, 12. 5 plus 6, 11 plus 2, 13. 8 plus 7, 15. Plus 3, 18. Okay, nakuha mo ba mga bata ang tamang kasagutan? Kung nakuha mo, very good. So, pansinin mo ang iba't ibang halimbawa na kung saan hindi nagbago ang sum kahit pinagpapalit ang pwesto ng addends. So, mga bata, ito ay pinagpapalit, no? Hindi ba? Typographical lang yan. Pansinin mo yung unang grupo ng Crayola, 3. Plus, ikalawang grupo ay 2. So, 3 plus 2, ilan lahat yun pag pinagsama natin? 5. O, tingnan mo yung kabilang kahon. Inuna ang 2 plus 3, ang kabuuan din ay 5. So, mapapansin mo, pinagbaliktad yung addends. Ang addends dito, yung 3 at saka yung 2. Okay? Sa kabila, binaliktad 2 at saka 3. Pero, ang kanilang sum o kabuuan ay parehas, hindi nagbabago. So, ang tawag sa property na yan ay commutative property. So, tatandaan mga bata, pag sinabing commutative property, pinagbabaliktad lang ang addends pero hindi nagbabago ang sum o ang kabuuan. Next property. Okay. So, 3 plus 0, ano ang naging sagot? 3 pa din. Okay? Sa kabilang grupo naman, 0 plus 3, ang sagot, 3 pa din. So, sa zero property, kahit anong number ang idagdag mo sa 0, ang magiging sagot yung number pa rin na idinagdag mo. Kaya ang tawag doon ay identity o zero property. Okay? Hindi magbabago. Kahit anong number ang idagdag mo sa 0, hindi mababago. Yung idinagdag mong number, yon pa rin ang magiging sagot. So, typographical error mga bata na nakasulat dito sa module nyo ay, idinagdag sa 0, ang sagot pa rin ay 0. So, mga bata, hindi 0 ang magiging sagot ha. Ang magiging sagot kung ano yung idinagdag mong number, yon ang magiging sagot. Halimbawa, 3 plus 0 equals 3. Ang idinagdag mo ay 0. Pero ang magiging sagot mo ay kung ano yung number na ipinandagdag mo doon sa 0. So, ano ba yung number na idinagdag mo sa 0? Diba? 3. O, ayun ang magiging sagot. Dito naman sa kabila, 0 plus 3, ano idinagdag mo sa 0? O, di 3. Ang sagot din doon ay 3. Kung halimbawa naman, ito ginawa kong 6. 0 plus 6, ang sagot pa rin yung 6. O, sa kabila naman, lagay ko 6 plus 0, ang sagot pa rin ay 6. So, lahat ng number na idadagdag mo sa 0, ang magiging sagot yung idinagdag mo. Okay, maliwanag? Ang tawag doon ay zero property. Idinagdag mo sa 0. Ha? Kung ano yung number na idadagdag mo sa 0, yun ang magiging sagot. Okay?
Next, property. Okay, tingnan nyo muna itong unang grupo ng nasa loob ng box. So, ilan yon? 3 plus 2. So, yung dalawa lang muna ang pinagsama sa loob ng parenthesis. Plus, yung isang natira. Okay? Ang kabuuan nun ay 6. So, una, 3. Yung nasa loob ng parenthesis ay 3 plus 2. Ay, okay, may typographical dito. Ito dapat ay 5. Okay? 5 plus yung nakahiwalay na 1. Kaya ang sagot ay 6. Okay? So, 3 plus 2 equals 5. Plus yung 1 na nakahiwalay, kaya naging 6. Tingnan ninyo dun sa kabilang grupo. Inihiwalay ngayon ng 3. Ang pinagsama ngayon yung 2 at saka yung 1. So, 2 plus 1 ay 3. Ang kabuuan pa rin ay 6. So, mapapansin nyo na kahit pinag-iba ang magkasama sa loob ng parenthesis, hindi mababago ang sum o ang kabuuan. So, ang tawag doon ay, so again, ito ay typographical error lang din dahil hindi yan ang naisipaliwanag nitong paliwanag sa baba. Mga bata ha, ayan ang nasa module pero dapat din ay associative property. Okay, ang tawag dito sa ganito na property ay associative. Tandaan, pag associative property, meron niyang parenthesis. At kahit na ibahin mo ang magkasama sa loob ng parenthesis, yun pa rin ang magiging sum, hindi mababago. So, yan ay associative property of addition. Okay, naintindihan? Okay, tingnan natin kung naintindihan nyo. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Isagawa ang addition sentence, isulat ang nawawalang bilang o sagot sa iyong sagutang papel. Yan, may sagot na yung 15. Okay, so 15 plus 10, yan ay 25. So 15 plus, ano naman yung nawawala dito para maging sagot ay 25? Okay, number 2. 4 plus 8, ilan lahat yun? And then sa kabilang grupo, 8 plus ano naman yun dito? Pinagbaliktad lang yan. And then, ang sagot ay 12. Next, number 3. Ano yung nawawala dito na pag dinagdag mo sa 0, ang sagot ay 20. Ang kabaliktaran niya, 20 plus ano naman yung nawawala, ang sagot pa rin ay 20. Okay? Number 4. Anong number ang nawawala dito na pag dinagdag mo ang 0, ang sagot ay 30. And then 30 plus, ano yung nawawala dito? Ang sagot dito dapat ay 30 mga bata. Okay, error lang yun, ha? So, dapat yan ay 30. Next, number 5. 13 plus 7, so ano ang sagot sa box? Plus, ibababa mo lang yan dito. And then, ano ngayon ang magiging kabuuan? And then dito, kung ano yung kabuuan dito, kopyahin mo lang dito. And then, ilagay mo lang to dito, itong 13. Pagsamahin mo yung 7 at plus 5, ilagay mo naman dito. Okay, tingnan natin mga bata kung nakuha mo ang tamang kasagutan. Okay? Dahil nabigay na natin dyan yung number 15 na sagot, dito na tayo sa kabilang grupo niya. 15 plus 10, so ang sagot ay 25. Diba? Magkapareha ng sagot. Okay? Pinagbaliktad lang din yung addends. Number 2, 4 plus 8, di siyempre, ito yung magiging sagot niya. Yan. And then, babaliktarin mo lang. Kung inuna ito yung 8, ano yung nawawala sa box? Ay di yung 4 dahil yun ang kanyang kabaliktaran. Okay? So, the answer ay 12. Next. Ano number ang dinagdag natin sa 0? Yun pa rin ang magiging sagot. Kung ang sagot natin 20, siyempre, ang nawawala dito ay, ayan. Ang nawawala dito ay 20. And then, 20 plus, ito yung nawawala. Okay, ang sagot pa rin ay 20. Next, number 4. Ayan. So, 30 yung nawawala. Kapag dinagdag mo sa 0, ang sagot ay 30. And then, 30 plus, ano yung nawawala dito? Ay di 0, ang sagot ay 30. Next, 13 plus 7. 20 plus, ibaba mo lang yan dito. So, 20 plus 5, ano sagot? 25. So, itong kabuwang ito, kopyahin mo lang dito, 25. And then, kopyahin mo yung 13. And then, pagsamahin mo yung 7 plus 5, 12. Kaya pag pinagsama mo yung 13 at saka 12, ano sagot? 25. Then 20 plus 5, 25. Di ba? Hindi nagbago ang sagot, 25 pa rin. Kahit na nagbago yung position ng kanilang nasa loob ng parenthesis. Kahit na bago yung number sa loob ng parenthesis, ang sagot pa rin ay hindi nagpabago. So, ang tawag dyan ay, anong property to? Associative. Etong number 3 and 4, anong property?
Okay, dahil yan ay may 0, so 0 property yan. Okay? Number 1 and 2. Dahil pinagbaliktad lang ang dalawang addends. Ayan ay commutative property. Okay, sa susunod nating gawain. Ang atin nais ko lang ipaalala sa inyo mga bata na meron tayong tatlong properties ng addition. Identity o zero property, ito ay nagpapakita na ang isang addend ay 0, anumang bilang idagdag sa 0 ang sum ay hindi magbabago ang sagot. Okay? Commutative property ay paraan sa addition kung saan ang mga addends ay maaari magpalit ng pwesto subalit hindi pa rin magbabago ang sum. Okay? Ang associative property naman ay binubuo ng tatlo o mas marami pang addends na kung saan ang dalawang addends ay pinapangkat sa pamamagitan ng close and open parentheses. Saka idinadagdag ang iba pang addends. So, nagpapakita din ito na hindi maaapektuhan ang sum o mababago man ang pangkat ng mga ito. So, tandaan, pag sinabi natin associative property, yon ay laging merong parenthesis. Yun ang palatandaan nyo doon. Ang zero property naman, basta may zero. Pero, kapag ang zero naman ay nasa loob ng parenthesis, hindi na yung zero property. Dahil meron na siya kasamang maraming numero at may parenthesis na. Kaya yun ay associative na. Okay? So, kapag pinagbaliktad lang ang addends, so yun ay commutative. Pero, kapag nasa loob ng addends ay pinagbaliktad, may parenthesis nga, pero pinagbaliktad lang naman yung laman sa loob ng parenthesis at hindi naman hiniwalay ang isa at hindi pinagpalit, yon ay commutative pa rin. Kasi pinagbaliktad lang. Kaya hindi ko mo may parenthesis ay associative. Okay? O, baka malito doon sa sinabi kong una na basta may parenthesis ay associative. Pwede rin palang magkaroon ng parenthesis ang commutative kung nagpalit lamang yung number sa loob ng parenthesis. Maliwanag mga bata? Pero pagka hindi pinagpalit at iniwala yung isang addends at pinagsama naman yung kabilang addends, so yon ang associative. O yun ang kaibahan ha, huwag malilito doon. Okay, at kahit may 0, kanina sinabi ko basta may 0, 0 property. Pero pag ginamitan na ng maraming addends at may parenthesis, kahit may 0, hindi siya 0 property. Maliwanag mga bata? Okay. Tingnan natin kung maliwanag nga. Gawin ang pagkatuto bilang 3. Tukuyin kung anong property of addition ang ipinakikita sa equation. So, isulat ninyo sa inyong sagutang papel ang commutative, associative, or zero property. Okay, maliwanag mga bata? O, gawin na nyo. Number 1, ano ba ipinakikita dyan? Anong property to? Number 2, number 3, number 4, number 5. Okay, dito sa number 3, nagkaroon siya ng typographical dahil hindi 112 ang sagot dyan. Mga bata, ha? Siyempre, tao lang din ang gumagawa ng module. So, minsan, nagkakaroon talaga ng error o typographical error. So, ito, typographical error lang yan, ha? So, 11 plus 2, 13 yon. Plus 5, 18. So, hindi 112. Okay? Nasagutan nyo na. Tingnan natin. Number 1, anong property to? Yan, commutative. Number 2, zero property. Kasi dadalawang addends naman yan na 0 lang. So, zero property yan. Ito, may parenthesis, pero pinaghiwalay ang nasa loob ng parenthesis at napaltan. Kaya yan ay associative property. Next, number 4. Okay, associative property. And number 5, commutative property. Okay, kung nakuha ninyo ang tamang kasagutan, ibig sabihin, nauunawaan nyo na talaga ang ating aralin. So, punta na tayo sa bago nating aralin, ang pagkuha ng kabuuan. Okay? Noong nakaraang taon, napag-aralan mo ang pagsasama-sama ng 1 hanggang 2 digit. Ngayong taon, ipagpatuloy mo ang pagtuklas pa sa araling ito. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makukuha ang kabuuan or sum ng mga bilang na pinagsama-sama. Subukan mo ang gawain sa ibaba bilang paghahanda sa bagong aralin. Okay. Sa gawain pagkatuto bilang 1, ibigay ang kabuuan or sum at isulat sa iyong sagutang papel.
242 plus 11, anong ilalagay mo sa box? Number 2, 753 plus 22. Number 3, 551 plus 35. Number 4, 176 plus 22. At number 5, 842 plus 238. Okay. Tapos ka na ba? O, tingnan natin. Okay, paano nakuha yung 253? O, unahin mo muna i-plus yung ones. 2 plus 1, 3. Sumunod, tens. 4 plus 1, 5. And then, dahil walang katapat yung hundreds, ibaba mo lang siya. So, 253. Okay? Number 2, 3 plus 2, 5. 5 plus 2, 7. And then, wala uling katapat yung 100, so ibaba mo lang. So, ang sagot ay 775. Number 3, 551 plus 35. First, i-add muna yung first digit, yung ones. So, 1 plus 5, 6. 5 plus 3, 8. And then, bring down 5. Okay? Next, 176 plus 22. So, 6 plus 2, 8. 7 plus 2, 9. And then, bring down 1. The answer is 198. Okay. Number 5. 8 plus 2, 10. Hindi mo na pwede ilagay agad dyan ang 10 kasi may kasunod. Ang 10 ay dapat doon ilalagay sa tens. So, dahil yan ay 10, ilagay mo lang 0. Ilagay mo yung 1, isasama mo doon sa tens. So, 1 plus 4, 5 plus 3, 8. And then, 8 plus 2, 10. Okay? Kasi, wala ka ng pagdadagdagan dahil hanggang doon ka lang sa 100. So, the answer is 1,080. So, tandaan, mga bata, sa pag-a-add, laging uunahin, pagsamahin ang nasa ones, susunod ay tens, and then hundreds. Laging huling pagsasamahin ang nasa mataas na posisyon. Maliwanag, mga bata? Hindi pwedeng unahin nyo muna tong 5, ha? Tapos tong tens. Huwag kayo magpa-plus ng pakanan. Dapat ang pagpa-plus, ang papunta ay pakaliwa. Okay, maliwanag. Unahin yung kanan papunta sa kaliwa. Okay. Basahin na ito nawaing mabuti. Pansinin ang iba't ibang paraan sa pagsasama-sama. Panahon ng anihan ng mga mangga, kaya abala si Mang David. Ilan kaya ang kabuuan ng napitas niya mangga? So, sa isang kaeng, meron siyang 400 na 50 na piraso. Plus, sa kabila ay 25 piraso. So, sa pagdadagdag ng 3 digit, maaari nitong gawin ang mga sumusunod na paraan. Paggamit ng expanded form. Ano ba yung expanded form? Ating pagsasama-samahin depende sa igugrupo natin by place value. O kagaya ito, 450. So, 400 plus 50 plus 0. Okay? Lalagay mo 0 sa ones kasi yung nasa ones niya ay 0. Bakit ito yung naging 50? Kasi 5 yung kanyang nasa tens. Okay? Ito yung naging 400 kasi 4 yung nasa 100. Plus 25. Dahil ito ay nasa tens, 20, doon mo siya ilalagay sa tens. 20 plus 5. Okay? So, hindi po pwede na ilagay mo yung 20 dito sa 100. Mamamali ka na nun. Okay? Doon mo siya itatapat sa tens. And then, yung ilan yung nasa ones? 5. Okay, saka mo ngayon pagsamahin. 0 plus 5, di 5. Sabi nga natin kanina, kahit anong number ang idagdag mo sa 0, ang magiging sagot yung number na ipinandagdag mo sa 0. Plus, okay, typographical error din dito mga bata, ha? Ito dapat ay 7. So, 50 plus 20 ay 70. Bring down 400. So, anong kabuuan? 400 plus 70 plus 5 ay 475. Okay. Paggamit ng place value sa chart, ayusin ang patayo, pagtapatin ayon sa place value ng bilang, pagsamahin ang mga bilang sa ones,
sa tens at hundred. So, kagaya nito, yung O ay ibig sabihin ay ones, T ang tens, at H yung hundred. So, ang nasa ones ay 0 at saka 5. Ang nasa tens, 5 at saka 2. And nasa hundreds ay 4. Okay? O, tingnan natin kung naintindihan nyo. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Punuan ang place value chart at isulat sa iyong sagutang papel. 375. Okay, paano mo siya ilalagay sa kanyang tamang place value? Plus 25. And then, isulat mo yung sagot dito sa may kulay. Okay? Number 2 din, isulat, paghiwa-hiwalayin sa hundreds, tens, and ones. And then, isulat ang sagot dito sa may kulay. Hanggang number 3. Okay, mga bata, nakuha mo ba ang tamang kasagutan? Tingnan natin kung ang iyong isinulat ay kapareha ng ating sasagot. So, 375. Ayan, 375 plus 20, walang 100, so 25. O, anong sagot ngayon? Bakit kaya naging 400 ang sagot? Kasi 5 plus 5 ay 10. So, lalagay natin 0 kasi i-carry natin yung 1 dito sa tens. Kasi 5 plus 5 ay di tens. So, ibig sabihin, nakabuo ka ng isang tens. Ilalagay mo ngayong yung isang tens dito. Okay? Kaya lalagay mo dyan 0. 70 plus 20 ay 90. Ay may idinagtag tayo na isang tens. Ay di magiging 100s. Dahil say nasa 100 na, ilalagay natin dito sa 10, 0. Idadagdag natin yung 100 dito sa 300. Kaya naging sagot ay 400. Okay? So, 375 plus 25, ang sagot ay 400. Maliwanag mga bata? Okay. So, 506. So, 500, 0 yung tens niya. And then, 6 ang nasa ones. Plus 82. 80 plus 2. Okay, ano naging sagot niya? Okay. So, 6 plus 8, 6 plus 2, 8. So, bring down 80 kasi wala namang isinama, kundi ganang 0 yung tens na nasa taas. And then, bring down 5. So, the answer is 582. Okay? So, 582. Next, 432 plus 42. So, anong sagot? 474. Okay? 2 plus 2, 4. 30 plus 40, 70. And then 400. So, the answer is 474. Pag sinulat mo yung 474, ay di 474. Okay? Hindi mo nasasama yung mga 0, ha? Okay. Maliwanag ba, mga bata, kung paano ang pagsasama-sama ng number? Okay. Sa pagdadagdag ng number, iayos ang mga bilang ng magkakatapat at nasa parehong place value. Kapag ang sagot sa addends ay 2-digit numbers, ibaba ang nasa ones place sa tapat ng mga bilang na pinandagdag at itaas ang nasa tens place sa kasunod na bilang, kagaya nung ginawa natin kanina. Okay, subukan mo ang ating susunod na gawain sa pagkatuto bilang 3. Pagdadagdag na may pagre-regroup, isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Okay, pagsamahin mo itong 455 plus 25, 336 plus 14, 292 plus 17, 255 plus 35, at 536 plus 16. Okay, anong sagot? And 480, 350, 309, 290, at 552. Okay, paano nakuha yung 480? So, once muna, 5 plus 5, 0. Dahil yun ay 10, ay di, ibilalagay mo lang yung 0, idagdag dun sa tens. So, 1 plus 5, 6 plus 2, 8. And then, bring down 4.
6 plus 4 ay 10 ulit. So, idagdag doon ang 1. So, 1 plus 3, 4 plus 1, 5, and then bring down 3. So, the answer is 350. Number 3, 292 plus 17. 2 plus 7, 9. 9 plus 1, 10. So, isulat mo na 0 at idagdag ang 1 sa hundreds. Okay, so 1 plus 3, 300. Okay, the answer is 309. So, 255 plus 35. 5 plus 5, 0. And then, idagdag yung 1 sa 5, 6 plus 3, 9. Bring down 2, the answer is 290. Number 5, 536 plus 16. 6 plus 6 ay 12. Ilagay ang 2. I-carry ang 1. So, 1 plus 3, 4 plus 1, 5. And then, bring down 5. The answer is 552. Okay. Naintindihan nyo mga bata ang ating pinag-aralan sa araw na ito? Kung lubos yun ang naintindihan, ako'y magpapaalam na at makita-kita muli tayo sa ating susunod na aralin. Paalam mga bata!